Sa mga mamshi natin na buntis ngayon, at syempre dun sa mga malapit na mga anak, alam kong kinakabahan na kayo, no? Konting payo lang sa inyo. Gusto ko lang palakasin yung loob nyo. Ayan. Samahan lang natin lagi ng dasal. No? Kapag nag-labor na kayo, ayan, alam kong yun na yung pinakamasakit. Yun na yung pain na mararamdaman nyo. Yung parang hinihiwa yung mga balakang, kung ano man yung masakit. Ayan, alam kong masakit yan. Kaya alam ko yung iba dyan, kinakabahan na yun. Dapat dasal lang tayo, huwag panghinaan, malakas dapat ang loob, no? Tapos, sa time na nandun na tayo sa delivery room, kapag fully dilated na tayo, syempre mas masakit na yon. At yung iba, madalas, nagpapanik. Hindi na alam kung ano yung gagawin. So, ito, i-focus mo yung sarili mo sa goal mo na dapat mailabas mo si baby. Ikaw lang makakapagpalabas nun. Focus lang. I-relax lang yung sarili. Baka sabihin nyo, paano makakapag-relax? Sobrang sakit nga. Yun na nga po, masakit, no? Alam naman talaga namin yan na masakit talaga. Kaso lang, lagi nating iisipin, walang ibang makakatulong sa atin, kundi tayo lang sa sarili natin. So, dapat ikalma yung sarili kapag nag-pain, ng sobrang pain at naiire, sundan lang yung pag naiiri ka, iiri mo lang siya, tapos pray. Yung prayer mo dapat nandun, hindi nawawala, kasi nga, yun lang makakasama mo eh. Then, ayun na nga, kapag, yung iba kasi kapag nasa delivery table na, no, nagwawala, so hindi kinikipot yung legs, hindi umiire, yung pain yung iniindawag ganon. Kasi unang-una, ikaw lang makakapaglabas kay baby. So, nandyan yung midwife. Tutulong lang kami sa inyo. Magagabay kami sa inyo. Tutulungan namin kayo. Pero unang-una, sa inyo talaga dapat manggagaling yung pag-iire. Dapat talaga malakas ang loob mo. Wag natin kakalimutan na dapat wag tayong panghinaan dahil sarili lang natin yung makakatulong sa atin. Kapag nandyan si baby sa tiyan, hindi mawawala yung sakit na iniinda natin. So, dapat ganito, i-focus yung sarili mo, tapos i-relax yung sarili mo, tapos kapag sumabay na yung pain, sabayan mo na ng ire. Yun lang ang gagawin mo, tapos wag kang magpapanik. Wag mong igalaw yung katawan mo kasi hindi ka makakaraos kapag ganon. So, dapat ano mo yung goal mo na dapat mairaos ko si baby, dapat ako ang iire. Kasi pag lumabas naman yung ulo, mabilis na lang, itutulungan na namin kayo, no? So, ayun, dapat sa mga mamshi natin na malapit na mga anak dyan, yan, huwag kayong kakabahan ha. Pray lang tayo na makakaraos tayo ng maayos. Andyan naman si God, tutulungan tayo niyan. At kung magpanik tayo, walang mangyayari. So, focus lang sa goal na ilabas si baby. Yun lang. Ayan, baka may mag-comment pala dyan na, hindi mo naman kasi nararanasan yung sakit, kaya mo nasasabi yan. Alam ko yung sakit. Ang dami ko nang napaanak, ang dami ko nang na-witness na nag-labor. Alam kong masakit po yan. So, yun nga, ito naman dito applicable sa lahat, sa mga gusto lang pong makinig, no? Syempre, yun din yung sinasabi namin sa patient. May talagang ganong patient na nakikinig. So, kapag nakinig yung mga patient sa amin, ang goal nila na mailabas si baby, ayan, nakakaraos naman sila ng maayos. So, dapat natin laging isipin na, yun nga, tayo lang makakatulong sa sarili natin. So, wag nyo akong ibabash na baka wala pa naman akong anak, kaya ang ganito na lang ako magsalita. Hindi po. Kasi marami na nga po akong na-witness. Dahil nga po, nagpapaanak po ako. So, yun. Para po ito sa mga mamshi lang na gusto lang pong makinig. Yun lang. At kung napanood mo tong video na to guys, please share naman para at least kung meron kayo mga friend na malapit na mga anak, ayan, mapanood niya to at lumakas din ang kanyang loob. Ayan guys, please do share and like, comment, no? Sa mga gustong itanong, ayan, comment lang kayo dito sa video na to. Maraming salamat!